Ingon siya na, I miss you. Ingon siya na, I'm dying for you. Sa ganitong matatamis sa salita, nahulog ang 70 anyos at 2 dekada ng byuda na si Lola Annalyn, hindi niya tunay na pangalan. Disyembre noong nakarang taon daw niya, unang nakachat ang nagpakilalang US citizen. I'm going to the Philippines to marry you. Pero ang kachat ni Lola, sa kanya pa humingi ng pamasahe papuntang Pilipinas at babayaran daw niya ng triple. Pautay-utay na nagpadala si Lola na umabot hanggang 68,000 pesos. Nang hingi pa ito ng dagdag na 30,000 pesos pero napansin ng apo ng biktima na ang pinapadalhan ng pera sa Pilipinas ang address. Ang sabi ng kachat, address ito ng ahente niya sa Pilipinas. Dili ko gusto masayang ang kwarta banana. Gi-search na ko. Tapos mutual friend mo siya sa ko ang barkada dati na tattoo artist. Karon so akong gi-chat akong barkada na tattoo artist na kaila ba ka ni kuan ko ni katong lalaki. Siya kaila siya kay yara daw tong kauban sa tattoo. So ako di man ni agent. Kaya nitong Lunes, nagsampa na ng reklamo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 ang Maglola. Ayon sa pulisya, na-scam si Lola Annalyn. Pag once po yung inyo pong kachat ay nag-demand na po ng pera at gumawa na po ng mga kung ano-anong dahilan, mag-isip-isip na po tayo. Iniimbestigahan na ito ng pulisya para mapanagot ang suspect para sa posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa Cagayan de Oro naman, nagtamo ng sugat sa hita ang 27 anyos na lalaki matapos siyang barilin malapit sa kanyang bahay. At ang may gawa raw nito, ayon sa pulisya, kaibigan ng biktima. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na hindi na nagbigay ng pahayag. Pinaghahanap naman ang suspect na tumakas matapos ang pamaril. Selos ang tinitingnang anggulo ng pulisya matapos mapag-alamang ang kinakasama ng biktima ay dating nobya ng suspect. Sinampahan na naman ng reklamang physical injuries at sexual assault ang suspect na nang mula siya umano sa 7 taong gulang na lalaki sa Lapu-Lapu City. Pag-amin ng 25 anyos sa suspect, nasaktan niya ang bata pero hindi raw niya ito ginalaw. Nagsisisi at nagmamakaawa sa magulang ng bata ang suspect na huwag siyang kasuhan. Hindi na nagbigay ng pahayag ang ina ng bata pero nanindigan ng bata sa kanyang alegasyon. Mabilis na naispatan ang sasakyan na minamaneho ng target ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon Police sa kanilang ikinasang entrapment sa Silang, Cavite. Nang makumpirmang naiabot na ang pera na bayad para sa bibiling baril, arestado ang suspect na kinilalang si Jefferson Macalima. Na-recover sa kanya ang isang caliber 45 na baril na walang lisensya. Nakabalot pa ito sa gift wrap na kahon at may kasamang mga bulaklak. Itong transaction ng firearms is ginagawa through social media, no? So pinaikting nila yung pag-monitor nitong isang suspect. Ang dami niyang dalang bulaklak at napag-alaman nga natin na yung isang bulaklak ay yun ay cover talaga niya para hindi mapansin na siya ay magdi-deliver ng baril. Pag-utusan lang po ako, hindi po totoo po yun. Actually po, meron lang akong, bibili lang po ako ng bulaklak talaga. Yung isa ho, doon sa nagpakuha. Yung isa po, ipang susupresa ko po yun sa asawa ko. Sa iwalay na operasyon sa San Pablo, Laguna, ginamitan pa ng hagdan ng Calabarzon Police ang bahay ng suspect na si Arvin Lai. Na-recover sa suspect ang isang caliber 45 na baril na walang lisensya. Merong concerned citizen na tumawag po sa ating kapulisan na merong isang tao, no, na laging nagpapaputok at naglalabas ng baril. Wala pang pahayag ang suspect. Isa sa ilalim naman ng PNP PRO 4A sa ballistic examination ang mga nakumpiskang baril para matukoy kung nagamit ito sa mga shooting incident. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi.